Paano mo masabi na uunlad ang Mindanao, ikurap din kayo? Kahit mahiwalay ang Mindanao, corruption pa rin yan, lalo magulo, kasi nga puro kayo siga dyan, puro daw tayo siga. Hindi pwede mahiwalay ang Mindanao, o sinong mamumuno, sige nga, o naggamon pa. Hindi pwede mahiwalay ang Mindanao, nasa konstitusyon na bahagi ito ng Pilipinas. O napakarami nagpapadala sa akin na mga katibayan, nagpapatunay na illegal nga yung pagkagiging bahagi ng Mindanao sa Pilipinas noon. Kaya lang, hindi muna tayo dyan. Maaring sa susunod na araw, pag-uusapan natin dyan. Siyempre, huwag sabay-sabay. Unahin na muna natin yung nasa taas. O paano daw masabi na uunlad ang Mindanao, puro daw tayo siga, magulo lang daw, corruption pa rin daw. Brother, ang pinakamalaking porsyento ng corruption ay nasa sistema. Konti lang yung nasa tao. Kaya lang pagbuhaya, walang konsensya, samahan mo pa na may bisyo, simo talaga ang kaba ng bayan. Bagay na hindi kayang ayusin, hindi kayang baguhin ng Pilipinas. Ilang dekada na, brother, may nakukulong, pero yung sistema andyan pa rin. Hindi mo ba napapansin? Kada administrasyon, may mamamayagpag, may pag-iinitan, may babagsak na kumpanya, palit-palit lang kasi nga sistema. Hindi naman kasi kailangan hanapin kung nasaan yung korupsyon. Kapag national, nasa presidente yan. Kapag local, siyempre nasa gobernador at nasa mayor yan. Pag barangay, nasa kapitan yan. Pag pribado naman, nasa labas, siyempre sama-sama na sila. Kung gaano kahirap yung proseso, ganoon naman kadali yung korupsyon. Tulad nito, kasalukuyang pinag-initan, yung mga kumpanya na kung saan konektado si Congressman Lebeste, kasi nga tila hindi kalyado, tila hindi sumusunod sa Agos. Pero wag muna tayo dyan kasi nga bilyones yan. Dito muna tayo sa mas malapit na kung saan bulbis mo ang iyong lingkod. Thousands lang, sabihin natin milyones. Pero same na same, kung ano yung galawan sa taas, ganun din ang galawan sa ibaba. Kasi nga, sabi ko sa iyo, cancer ang corruption sa bansa. Kasi nga, sistema, kung ano yung corruption sa baba, ganun din ang corruption sa taas. Bago tayo dadako sa Mindanao na pinupunterya mo, dito muna tayo para ma-analyze mo, para unawain mo. Kasi nga, sabihin ko sa iyo, kapag nasa ikatuparan yan, ang pagiging independente na Mindanao, ibigyan mo lang ako ng kalahating araw, kahit sabihin natin dalawang panukala lang, tigbas na yung korupsyon. Bagay na hindi kayang ayusin o hindi kayang gayahin ng Pilipinas kasi nga self-interest o oligarko. Kaya nga sabi ko, kabubuhan o bubu yung taga Mindanao kung mananatili pa dito sa bansang Pilipinas na walang kinabukasan. Paano? Di ba sinabi ko na sa iyo kung nasaan yung korupsyon? Kung ano yung sistema, di baguhin mo. Para maintindihan mo, yung sinasabi ko na asosisyon na tausan o milyones ang kinikita dahil milyones, pinag-interesan ni Kapitan. Pero nung una, si Kapitan nagtayo ng kaparehong asosisyon. Kaya lang, hindi pwede may sakatuparan kasi mayroong existing na asosisyon. Anong ginawa ni Kapitan? Dahil siya yung politiko, siya yung nakaupo, di lumapit siya doon sa City Hall o doon sa konseho. Maaaring ginamitan ng pera. Anong ginawa? Di hinahanapan ng paraan na matanggal yung existing na asosisyon. Pagkatanggal sa asosisyon, anong ginawa? Di pinaliting asosisyon ni Kapitan. Di ba napakarumi ng sistema? Tapos sabihin nyo, mananatili yung Mindanao dito sa Pilipinas?